Yun, isang mapagpalang araw ulit mga kalakwatsero natin. So ngayon, DIY ulit ako ng meron tayong ikakabit na shallow pump. Shallow pump na 1 HP. So, bali, ang pagkakabitan natin ito ay dito. Dito ko siya ikakabit. No? At nagawa ko na rin yung pundasyon natin. Ito lang yung pinakapundasyon. Yung forma ko ay gulong. No? Kalat-kalat lang kasi yan dyan. So ginawa na nating forma. So ito ngayon yung ating shallow pump na 1 horsepower. Bali ganito ang design nito. Ito yung in, ito yung inlet, ito yung outlet, no? So bali ginawa kong ganito, naglagay ako rito ng union para kung sakaling ang motor ay magka-problema, may union din tayo dito sa out. Okay? So ito yung pinakang itong ginamit ko dito ay ball valve. Ito yung pinakang prime natin. No, dito ilalagay ang tubig kung sakaling ipa-prime itong pump. So ito yung outlet niya palabas na papuntang supply. Meron din tayong valve dito in case na syempre magka-problema, pwede mo siya patayin, shut off, and then bunutin natin dito. Yan, bubunutin ko siya dito. Di okay na, no? Yan lang ang madadala. No, ito lang ang madadala kapag halimbawa nagka-problema ang motor lang. So bali, ganito yung design ko na ginawa. Ito yung setup. Meron ako ditong Y strainer na ang sukat nito ay 1-in-1 port. Kasi dito 1-in-1 port to. So bakit ako gumamit ng Y strainer? Kasi merong buhangin, no? Hindi maiwasan na makakakuha ng buhangin. So bago tumuloy doon sa impeller ng pump, babagsak na muna dito yung mga buhangin, no? Sa Y strainer. Bali ganito ang forma niyan. Ayan. So maglalagay pa ako dito ng swing valve. Yan. May swing valve pa ito, hinihintay ko na lang. May swing valve yan dyan. Dito nakakabit, tapos diretso dito. Tapos ito, ayan na. So kasi 1-in-1 port ito. Ito ay bushing na GI 1-in-1 port by 1. Okay, by 1 inch. So ito na yung diretso na dugtong natin. Papunta na ito sa pump. So papunta na to dito. Yan, papunta na yan dyan. Dito yan magpo-connect. Okay, so siya nga pala, ang 1 HP na pump ay para doon sa sa gustong mag-DIY, 1 inch po na PVC ang gamit natin. So kailangan mo lang dito ng male adapter, okay, para dito male adapter, union, ito ang union. Naglagay ako ng T. Ito yung valve, okay, shut-off valve. May T ako dito ulit kasi ganito ang mangyayari nito. Bali, ito yung pinakang pressure. Wala po itong dito na. Ito pong ginagawa ko na to, wala po siyang pressure tank. Wala siyang pressure tank pero automatic pa rin po siya. Pag binuksan mo yung gripo, automatic aandar yung ating pump. Pag pinatay mo yung gripo, patay din po yung ating pump. So bakit siya magkaka-automatic? Pero lalagyan ko pa rin siya. Meron kasing ibang design na diretso lang. Ito yung ating pressure switch. May gauge din ako. Okay? So bali ang mangyayari nito, okay, ang ilalagay ko dito, yan, maglalagay ko dyan. Ito yung pinakang pressure tank natin. Ito yung pressure pipe natin. So, isang end cap. Saan na yung end cap ko? Ang end cap dito. Ito po. Okay. Etong ginawa kong pinakang pressure pipe natin, at dito magkakaroon ng pressure. Okay, babagsak dito yan. So, magkakaroon siya ng pressure dito. Ito yung pinakang pressure tank maliit. At meron tayong end cap. Yan, didikit mo lang yan dyan. Tapos, ang mangyayari nito, bago lalabas ng tuluyan yan, itong ating pressure tank, pressure switch at saka itong gauge, dito yan nakalagay. Yan, dito. So maglalagay ulit ako dito ng isang T. Yan, nakaganyan ulit yan. May isang T yan. Okay. Isang T dito. Okay. Tapos, mag-i-elbow tayo rito. Yan, nakaganyan. Isang elbow dyan. Yan, para nakaganyan ang forma niyan. Yan. Okay. Elbow, tapos yan, nakaganyan siya. Okay, and then ito, diretso na to sa out. Lalabas na po yan sa out. So, bali ito, sa Shopee ko lang to nabili lahat. Ito, seat na to. No, itong seat na to, may nabibili po tayong set. Pressure switch, gauge, at saka itong fittings na to. May nabibili po niyan. And then, itong Y strainer. So, ito, nasa 400 plus lang itong isang seat na to. Itong Y strainer ko naman, nasa 300 plus. Okay, maliban dito sa local mga hardware ko na to binili. Kasi kung dito natin bibilhin to katulad ng nung kinabit ko doon sa sa tubo, bumili ako ng isang check valve nasa 700 plus. So bumili ako sa Shopee, tumingin ako ng check valve nasa 400 plus lang. Kaya sa Shopee po ako umorder nito.
Malamang ito, halos nasa 700 o 800 din ito dito kung sa mga hardware natin bibilhin. Y strainer po yan na tawag dyan na brass. Okay? So, papakita ko na lang ulit kung ang pagka natapos na to, patutuyuin ko muna yung aking pundasyon. Pag natapos ko na itong installation, no, ipapakita ko po sa inyo, pati ang wirings, no, ipapakita ko po dito sa ating video. Okay, so mamaya ulit mga kalakwatsero, no, magpuputol-putol na naman tayo rito para maikabit natin ito. Nakaabang na ito papunta sa out habang nagpapatigas tayo ng pundasyon. Okay, so maya-maya ulit. Ayun, so ito na yung ayos ng ating pump. Siya nga pala, may re-recommend ako Milano, Milano, Italy, no, 1 HP po yan. Okay, 1 HP ayan. At ang maganda po nito ay 100% copper wire po. Ayan. So, yan po yung maganda. And then yung kanyang impeller ay brass din. So, kaya hindi siya basta-basta kakalawangin, no, kasi brass po siya. So, ito na yung setup natin. Ito nagkamali ako, no, nagkamali ako nito. Dapat ito sana, itong bulb sana na to dapat dito, no. O pwede na rin naman yan since nandyan na. Kasi ang purpose sana ng bulb, kung halimbawa magka-problema rito, actually wala namang problema ito kung dito mailagay o dito, no? Pero mas maganda sana standard dito talaga siya. Bago, no, bulb, bago ang ang mga equipment niya or mga safety devices niya katulad nito. So since na pwede naman natin patayin ang pump, halimbawa ang nasira itong gauge. So papatayin na lang natin ang pump. So wala ring silbi itong bulb, you know. So, kaya eto nilagyan ko lang naman to for safety purposes. Yan. Okay, so dito naman, no? Kung masira naman itong ating patayin na lang natin yung ating pump. So, meron din tayo dito sa intake. Ito yung intake niya. Ito ang dapat na hindi mawalan. Dito okay lang kahit wala itong bulb kung gusto niyo magtipid ng konti. No, makakabawas to sa expenses. No, alisin na lang itong bulb dito. Wala problema 'yan. So, ito na yung pinakang pressure tank natin. Mapupuno yan diyan, magkakaroon ng pressure. Para meron siyang delay na konti, hindi yung pagpatay mo ng gripo mo, no, hindi yung sasabay din siya, kundi meron siyang delay na konti kasi pupunuin niya muna yan. Okay, pupunuin niya muna yan hanggang dito and then saka mamamatay ito. So meron siyang delay na sequence para punuin to. Ganon din naman sa pag open natin ng tawag dito ng ating gripo. So yung pressure niya muna dito ang ibababa niya, okay? Ibababa niya muna yung pressure na yan. So, kumbaga, ang gripo natin hindi siya mabibigla sa napakalakas na pressure na galing sa pump. Okay, pagka tulo ng mga ilang seconds kasi may stuck dito, saka lang po aandar ang ating pump. So, walang problema kahit wala siyang tangke. Ito na yung pinakantangke natin. Okay, so yan na yung setup. Okay, o pwede tayong maglalagay ako ng isang ulit dito, T sa 1 inch, sa half inch. Okay, para naman meron tayong gripo dito sa puno, dito sa mas malapit. Okay, mamaya. So yan na yung setup na yan. Hintayin na lang natin na tumigas yung ating yung ating pundasyon at ready na po yan. So habang nagpapatigas ng pundasyon, itong electrical naman ang ating ililinya. Wala pa rin yung ating breaker na in order. So abangan lang natin and then pag nandiyan na yung breaker, saka natin ilagay yung breaker. Okay, para pagka mamayang hapon, pwede na nating magamit at matesting. Mga ilang oras lang pwede na natin testingin ito. Basta matigas na itong ating pundasyon. Okay, so yun, ulitin ko lang, no, ang ating mga kailangan na huwag mawala ito. Isa sa napakamahalagang gamit ang Y strainer. No, Y strainer. Tapos makikita niyo mamaya pag kumpleto na to kasi nga ang purpose nito kapag may mga buhangin, hindi tutuloy dito sa impeller kasi magigilingin ng impeller yon, yung impeller natin, so masisira siya, magagasgas. Kaya mas maganda na mayroon tayong Y strainer. Re-recommend ko po na dapat may Y strainer tayo. And then, syempre, yung kasi nakaganyan yan, hindi check valve, dapat swing valve. No, meron pong mga specific talaga na kailangan gamit. Swing valve po ang gagamitin natin. Pag vertical, katulad dito sa bomba na to, meron tayo dito, eto. So yan yung check valve, no, nakatayo. Pero pag nakahiga dito, yan nakaganyan, swing valve po ang kailangan natin, hindi check valve. Although pwede rin naman gamitin ng check valve, pero meron po talagang standard na nakalagay sa naka-horizontal. Yan. So dito natin ilalagay ang ating check valve, pagitan na yan. And then dire-diretso na po yan. Tuloy-tuloy na po yan. Okay, so yun lang. Umaya ulit. So ngayon, nag-electrical tayo, connection. Ito na yung setup ko. Matigas na yung ating pundasyon. At yung ating kalahating electrical, yung power supply, nandito na, naikabit na. So dito ko lang din siya kinabit. Bali, lalagyan ko to dito ng circuit breaker. May circuit breaker ako dito na individual, kaso wala pa, hindi pa dumating. So dito ko lang siya i-connection sa
ano ng washing machine. Magkasama sila sa washing machine. Ayan. At aray ko. Dahil hinihintay ko pa yung tawag dito, yung ating swing bulb. Kaya hindi pa matapos-tapos yan. So habang naghihintay ay ito naman yung ating gagawin. No? Mag-connection tayo. So dito sa atin, hindi tayo sanay maglagay ng ground. No? Pero dahil made in Italy ang ating motor, meron siya laging ground. Dapat o naka-connect sa ground. Pinag-iisipan ko kung ikukunik ko pa ba siya sa ground or hindi na, or gagawa ko ng ground dito. So siguro mas safety, baunan ko na lang dito ng dapat kasi copper or brass ang dapat na ibaw natin. Pero wala tayong brass, siguro pwede na kahit yung tubo na lang. Kaso wala rin akong mahabang tubo. No? So i-ano ko muna to. Ihang ko muna tong na to. Hindi na muna siguro natin lagyan ng ground kasi para safety sana, dahil lalo dito laging may ng tubig. No? Gawin ko na lang to siguro sa sunod. Yan. So ito na siya. Isa. So yung sa mga gustong mag-DIY lang, no, maliban sa mga electrician, talagang kabisado na nila itong electrician or plumber na may experience na nito. Kapag sa mga gustong mag-DIY, kung ang model na mabibili ninyong pressure switch ay isa lang, no, meron kasing dalawa, no, isang differential switch. Ito, isang pihitan lang. Kapag lalo't ang diagram niya ay ganito, pero made in Italy din po ito. Ganito lang makikita nating diagram. Kung mapapansin natin, kahit alin dyan ang power supply, okay, kahit alin dyan ang sa motor, walang problema kahit magkabaliktad po yan. Ito na yan, no? So ang power supply ko dito ko sa magkabilang gilid inilagay kasi nga ang supply nito dito, itong isa na to papunta dito sa magkabilang gilid. Tapos itong isa na to dito naman sa gitna na dalawa. Ito 'yon, ito tsaka to. So ang balang ginamit kong power supply, itong dalawa na to, ito. Ito naman yung sa motor, papuntang motor. Okay? So hindi po pwede na dito dalawa na to sa power supply, sabog yan. No, at ito naman sa motor, so hindi po dapat magkahiwalay. Kung ito yung power supply natin, magkahiwalay siya. Line 1, line 2, or line 1, line 2, walang problema kung magkabaliktad. So dito naman sa motor natin, ito yan. Itong isa na to at saka isa dito sa kabila. Hindi po pwedeng dito magkasama kasi magkakasama po yan, no? Yung contact kung mapapansin natin. Ibig sabihin magkasama yung dalawa. Kaya dapat paghihiwalayin natin yung ating line 1 and line 2 maging sa motor po natin. Okay, kung ganito ang mabili ninyo. Kasi yung iba merong T1, T2, ganyan, W1, W2, so supply, no? Malalaman mo agad. Pag dito naman, so isa lang ang magiging natin, ito lang ang differential switch, yung niya, adjacent. Okay, so ngayon, ikakabit na natin to. Pero wala pa nga akong circuit breaker. Pero pwede ko na ito mamayang testingin pag dumating yung ating, i-direct ko lang muna. Pag dumating yung ating hinihintay na swing bulb, so pwede na natin testingin. No? I-jerk ko lang to. Okay, so sa ngayon, dahil wala pa nga yung breaker, bali ganun lang muna ang gagawin ko. Okay, para lang matisting natin. So para madugtong ko na yung testingin ko lang to dito, i-jerk ko lang yan. So under na yan. Hinintay ko na lang yung para dito yung ating swing bulb na dugtong na yan, diretso na yan. Okay, so mamaya ulit tingnan natin kung darating yung aking hinihintay na na swing bulb, para natin, para matisting natin kung itong DIY natin ay ayos. Ayan, update na tayo sa ating pump na ikinabit. So kumpleto na po ang pump natin. Ayan, nagkamali lang ako dito sa bulb na to. Dapat dito banda. Kaya ang nangyari ngayon, dalawang bulb ang naikabit dito. Tapos nilagyan ko pa rin ng in-pump doon kasi yung gate bulb na, ball bulb na ito ay may singaw. At ayan na rin, naikabit na rin natin ang ating pressure switch at saka yung pressure gauge. Naglagay pa rin ako dito ng extension, pinakang pressure tank natin, no, na may nai-stack diyan. So ayan na po, kumpleto na ang ating installation at gumagana na yan, paganahin natin. Nagkabit din ako rito ng brown out pala ngayon, hindi pala natin mapapagana, pero napagana na po ito ng mga ilang araw na. So nagkabit din po ako dyan ng yan, may bilog na yan, swing bulb. Sa mga gustong mag-DIY, naglagay ako ng swing bulb dyan para hindi, parang non-return bulb, no, para hindi bumalik yung tubig pa dito. Yan, dito, no. At naglagay din po ako ng strainer, wine strainer, ayan. So kumpleto na ito. At na-testing na po yan, tested na po yan. Ayan, naglagay ako ng gripo dito. At ito naman yung ating breaker. So dito ko lang nilagay ang breaker natin. Ito yung installation sa electrical, pinagapan ko lang dyan. Ayan, diretso rito. So, yun. Siya nga pala mga kalakwachero na gustong mag-DIY. Ang tanong nyo siguro kung ilang litro ang kaya nitong shallow pump na 1 horsepower. Ayan o.
1 horsepower lang po yan. Bali, ang haba ng ating tubo na galing sa, napakalayo po ng pinagmulan nito, galing doon sa may sapa na natutuyuan, pero ang ilalim ay may tubig. Doon lang po kasi may tubig dito sa aming area, wala po talaga. Bali, ang baon nito ay 15 feet ang baon. Tapos, hindi naman naubos yung 15 feet, siguro mga 13, mga ganun siguro. 13 feet siguro ang 13, 14 feet ang nakabaon. Tapos, mula doon sa baon na yon papunta dito sa amin ay 100 meters po ang nito, ang haba ng ginapangan po ng ating tubo. Yan. 100 kasi 170 meters. Kala ko 100 lang. 170 meters. Sa 70 meters, ito yung natira. Ayan, siguro mga 6. Mga 6 na metro siguro to. 5 metro. So, kasi ang unang kinabit ko rito noon ay isang rolyo na PVC. Itong HDPE niya. HDPE ba ang tawag dyan sa pipe niyan? Okay? O PE pipe. So, 100 meters. Tapos, nagdagdag kami ulit ng 70 meters. Ito yung natira sa 70 meters. Yan. Kaya nasa siguro mga 160. Mga more or less 165 ganyan. 165 meters. Ganun po kahaba. Sabi ng iba, baka daw hindi nakayanin. Para po sa akin, sa obserbasyon ko, ang 1 HP ay medyo medyo malaki pa. No? Kayang-kaya niya sa palagay ko ang 3-port. Kung gusto niyo yung medyo nagtitipid ng konti, 3-port horsepower, kayang-kaya po. No, basta hindi lang ganun kalalim siguro yung hindi lang ganun kalalim yung baon, no? Siguro kahit pa isang tubo pa ang baon ng lalim ng ng nakabaon sa ilalim ng lupa ay kayanin niya pa rin. Tapos nakagapang na po yung ating 160, more than 160 meters. Okay, and then yan na po. Hindi naman ako planner talaga as position kasi multi-craft din po ang ko, no? Tayo po ay HVAC technician, naging HVAC technician ako, HVAC supervisor, pero yun nga, pagdating kasi sa chiller, water chiller, ay dapat marunong ka rin mag plumbing. So, ayan. No? And then, naging din po tayo, naging tawag dito, nakapag-install, halos 2 taon din ako nakapag-install ng firefighting. No? So, firefighting, kaya itong mga ganitong sistema, no? Meron naman yan sa mga HVAC chiller, sa mga water chiller, meron yan. Ayan, so yun lang mga kalakwatsero. Maraming salamat ulit. Kung hindi ka pa nga nakapag-subscribe, please don't forget to subscribe. Pindutin ang notification bell para kapag meron po tayo mga bagong video ulit, ay isa ka sa manonotify ng video natin sa mga DIY. Okay, so God bless po. Bye-bye!